Nagulantang si Kara nang marinig ang matinis na sigaw ng kapitbahay nilang si Emmy. Kasing edad niya lang ang babae. Kagaya niya, nag-aaral rin ito sa isang universidad at malapit na ding magtapos sa kursong nursing. Maliban sa pagkakapareho nilang iyon, natatangi sa lahat si Kara. Tahimik na babae, sanay mag-isa at minsan lang makipag-usap. Sa katunayan, si Danica lang naman ang kasakasama niya palagi, pero hindi ito nagugustuhan ng ilan. In fact, madalas siyang asarin ni Emmy na weirdo sa school nila. Gayunpaman, hindi niya pinapansin ang dalaga. Mas mahalaga kay Kara ang pag-aaral kahit sa ano paman. "Anak, okay ka lang ba?" Untag sa kanya ng inang si Aling Melba. Kauuwi lang nito mula sa maghapong pagtatrabaho bilang financial consultant ng isang kilalang insurance company. Pilit ang ngiting iginawad niya sa ina. "Ayos lang naman po ako, Mami. Ikaw po ba? Gusto mo na po bang kumain? May tinira akong carbonara sa ref. Pwede ko pong initin iyon para sa inyo." Alok niya na ikinatuwa ng ginang. "Ang bait naman ng anak ko." Wika nito sa kahinaplos ang kanyang buho. "Nagmana lang po ako sa inyo." Malambing niyang wika at tumayo na. "Paano po, Mami? Susunod ka na lang po ba sa baba?" "Sure, anak. Magbibihis lang ako." Bumaba na nga si Kara sa ground floor. Nakita niya sa dining table ang isang kahon ng pizza, kaya napangiti siya. Palagi talagang may pasalubong ang mami niya para sa kanya. Kaya naman, alagang-alaga niya rin ito. Lumaki si Kara na tanging si Melba lang ang kasama. Hindi na niya nasilayan ang kanyang ama, pero makikita naman sa kanyang itsura ang mga features ng kanyang ama. Isang anak mayaman ang tatay niya at matagal na itong nakipaghiwalay sa mami niya. Walang sinabing dahilan si Melba sa kanya, but who knows? Normal naman talaga sa mga kabataan ang magre-rebelde tapos gagawa ng bagay na pagsisisihan nila sa bandang huli. Ito lang naman ang posibleng dahilan kung bakit mag-isa siyang tinaguyod ng kanyang ina. Malinaw na hindi ito pinanagutan ng kanyang ama. Gayunpaman, wala naman siyang nakikitang masama doon. Ibinigay ng kanyang ina ang lahat ng kanyang pangangailangan. Higit pa nga iyon sa inaasahan niya. Kaya kung lumaki man siyang walang ama, okay lang, as long as nariyan lang ang mami niya para sa kanya. 2 taon na lang at magtatapos na sa kolehiyo si Kara. After that, ay magsisimula na siyang mag-apply ng trabaho sa abroad. Iyon talaga ang pangarap niya. Mas malaki ang kita doon at nakakasiguro si Kara na makakaipon siya kaagad. Pwede naman siyang sa Pilipinas na lang, kagaya ng nauna nilang plano ng mami niya. Pero gusto ni Melba na sundin ni Kara ang mga pangarap nito. Matagal na niyang gustong makakita ng snow at iba pang magagandang lugar na wala sa lupang sinilangan. "Oh, kumusta nga pala ang bago mong apartment, anak?" Tanong kaagad ni Melba nang makababa. Ipinaghain na siya agad ng pagkain ng anak at sumalo sa hapag. "Okay naman po, Mami. Kaso lang, parang hindi ko gusto yung pwesto ng kwarto ko. Nasa ibaba lang ako. Maingay yung katabi kong unit. Parang palagi naglilinis ng kuko." Inis niyang wika na ikinatawa ng kanyang ina. "Baka naman, iyon talaga ang trabaho niya, anak." "Whatever, Mami. Nahihirapan ako makatulog sa gabi." Angal niya pa rito. "Hayaan mo na.
Kaunting tiis na lang naman. Iyan lang kasi ang nakita kong apartment na malapit sa school nyo. Kaysa naman, gumaya ka kay Emmy na bumabiyahe ng 2 oras everyday para magpunta ng school. Mas nakakapagod iyon. Aksaya pa sa pamasahe. Not to mention na may maliliit pang problema sa daan, kagaya ng traffic o di kaya masiraan ng makina ang sinasakyan. Pagpapaintindi sa kanya ni Aling Melba, ngumiti naman si Kara. Walang problema iyon sa kanya as long as hindi istrikto ang landlady. Hindi siya magkakaproblema. Kinaumagahan, umalis na ng bahay nila si Kara. Papabalik na siya sa apartment. Papasok na siya ng kanyang unit nang makita ang ilang mga tenants na nag-uusap-usap sa may terrace. Kawawa naman yung babaeng biktima, ano? Kagaya pa naman natin na nursing student. Bakit ba kasi nagpakain siya sa aswang? Wika ni Shaira na umuupo pa sa isa sa mga kwarto ng second floor. Wala tayong magagawa. Malakas ang mga aswang. Ano namang laban natin? Saad naman ni Kari. Naging kuryoso kaagad si Kara nang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Hindi niya napigilan na makisabat sa usapan. Ha? Aswang? Aniya, kaya nagsilingunan kaagad ang mga babaeng iyon sa kanya. Si Kari naman ang sumagot kay Kara. Oo, hindi mo ba alam? May gumagala na naman daw na aswang sa lugar na ito. Naku, kailangan na naman natin mag-ingat. Wika nito, kaya kinabahan din siya. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na may mga aswang talagang nabubuhay sa kanilang komunidad. Sa bayan nga nila, may kilalang aswang ang nanay niya. Pero hindi naman ito kumakain di umano ng mga tao. Kontento na daw ang nasabing aswang sa pagkatay ng hayop. O di kaya bumibili sa mga ibinibentang laman loob at iyon ang kinakain nito. Wala naman nangyayaring patayan sa pagitan ng magkakapitbahay. Pero sinasabi ng kanyang mga kapwa-tenant na mas nakakatakot daw ang aswang na iyon. Tila ba mabangis at gutom na gutom. Gayunpaman bilang estudyante, hindi niya kailangan obligahin ang sarili na pag-usapan na lamang ang tungkol sa aswang buong araw. Kailangan niyang umusad, dahilan para mawala na ito sa isipan niya nang makarating siya sa universidad kung saan siya nag-aaral. Good morning, class! Bati pa sa kanila ng propesor nilang si Miss Castro. Baguhan lang ang nasabing babae sa school. Maganda, balingkinita ng pangangatawan, mabait at palangiti. Sa katunayan, marami kaagad ang nagka-crush kay Miss Castro. Simula nang tumungtong ito sa eskwelahan nila. Alam mo, ayoko dyan kay Miss Castro. Parang may kakaiba sa kanya eh. Biglang wika ng katabi ni Kara na si Danica. Masama itong nakatitig kay Miss Castro habang nagkaklase. Ha? Bakit naman? Takang tanong ni Kara. Maraming co-teachers niya ang nagrereklamo. Hindi raw sumasabayan sa pagkain. Madalas din nagkukulong sa CR. Tapos ang tagal lumabas. Parang palaging binabalisawsaw. Pero mukhang ayos naman ang mga galawan niya pagkalabas ng CR. Wika nito. Natawa si Kara. Hindi ka rin masyadong chismosa, no? Pati mga ganyang bagay, alam mo. Hindi mo na dapat pinagtutuunan ng pansin ang mga personal na issue tungkol sa prof natin. Baka gusto niya lang na palaging mapag-isa. May ganyang klase ng tao naman, di ba? Kagaya ko. Mas madalas, gusto ko mag-isa para payapa ang isipan ko kapag nag-aaral na ako sa gabi. Kahit na, at least ikaw, kaya mo naman makipag-usap sa akin kahit inaasar ka ng haliparot na si Emmy. Pero ang prof na yan, kakaiba talaga. Hindi ko mawari ang gusto niya.
Palabati naman at mabait. Ayaw niya na may nakikipag-close sa kanya. Parang may tinatago eh. Uy, ikaw tama na yan. Mamaya marinig pa tayo. Saway naman ni Kara at itinuuna ang atensyon sa klase. Pagkatapos nga ng discussion, nag-lunch break na sila. Napansin ni Kara na palingon-lingon si Miss Castro sa dinaraanan nito. Para bang tinitignan kung may mga nakatingin ba sa kanya. Kaso lang hindi naman siya nito napansin. Napakunot ng noo si Kara. Ano ba ang tinatago ni Miss Castro? At takot na takot itong matuklasan ng sinuman. Dahil sa tindi ng kanya naging kuryosidad, tumayo si Kara at sinundan si Miss Castro. Walang imik niyang pinagmasdan ang bawat hakbang nito hanggang sa humantong sila sa ladies' comfort room. Napalunok si Kara at naisip na baka nga totoo ang mga haka-haka. Nagpasya din siyang pumasok sa CR at pinili ang bakanting cubicle sa tabi ng pinasukan ng profesor. Nakiramdam lang muna siya. Walang imig at halos hindi na humihinga. Para lang marinig ang pinagagawa ng profesor sa kabilang cubicle. Ilang sandali pa, naririnig na niya si Miss Castro nang ngumunguya. Kaya kabado niyang sinubukang pumatong sa inidoro at sumilip sa kabilang cubicle. Hindi pala tinutugunan ni Miss Castro ang tawag ng kalikasan. Sa halip, kumakain pala ito. Isang klase ng hindi matukoy na duguang bagay ang nakabalot sa plastik. Ito ang hinunguya ng magandang guro. Kaya napatakip ng kanyang ilong si Kara. Langhap na langhap niya kasi sa kanyang kinatatayuan ang malansang kinakain nito. Kaso lang, hindi niya inaasahan na mapapansin siya ni Miss Castro. Bigla itong tumingala sa kanyang kinaroroonan at nagkagulatan sila. Siya naman nakatulala lamang at hindi na nakagalaw. Samantalang si Miss Castro naman ay naningkit ang mga mata at mukhang hindi nagustuhan ang kanyang ginawa. Sa isang iglap, nawala ito sa kinaroroonan. Namutla na lang si Kara nang makitang napakabilis na nakarating sa cubicle niya si Miss Castro at malalalim ang mga paghinga na tinitignan siya. Anong ginagawa mo rito, Miss Evangelista? Nanginginig na hindi makapagsalita si Kara. Nakalimutan niya kung papaano sumigaw ni hindi niya maigalaw ang kanyang dila. Sobrang nanlalamig siya ng husto. Alam mo bang ayaw ko sa mga taong pakialamera? Iyon nga ang dahilan kung bakit ayokong may kasama palagi. Isa itong batas na kailangan kong gawin para sa aking sarili. Pero ikaw lang ang sumira noon. Singhal nito sa kanya, kaya natauhan siya. Bago pa man makagawa ng kahit anong hakbang si Miss Castro para saktan siya, inunaan niya na ito. Marahas niyang itinulak ang propesora at kumaripas na ng takbo. Nagtataka tuloy ang ilan sa mga estudyante na nakakita sa kanya sa hallway, kasama na si Emmy. Nanlalaki ang mga mata nito na pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Wow! Anong nangyari sa iyo, freak? Sinamaan niya ng tingin si Emmy nang matinis itong humalakhak. Kahit kailan, wala talagang konsensya ang babae. Kaya nga ayaw na ayaw niya rito. Wala ka nang pakialam doon. Aniya at tinalikuran na ito. Hahabol sana sa kanya ang babae. Kaso lang, dumating naman si Danica na mas ginakatakutan ni Emmy. Kaya hindi na ito nagtangkang lumapit sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ng kaibigan. Alam ni Danica na palagi siyang inaaway ni Emmy. Palagi siyang pinapahiya na hindi niya magawang isumbong sa kanyang ina. Ayaw na niyang bigyan ng sakit ng ulo si Aling Melba.
dahil masyado na itong maraming iniisip. Oo, ayos lang ako. Ano pa nang ginagawa mo rito? Takang tanong niya. Napansin kasi kita noong sinundan mo si Miss Castro. Hindi mo lang ako sinama na magmamanman ka pala. Ano ba nakita mo? Nag-CR lang naman siya. Muntik na nga ako mapagalitan noong makitang sinisilip-silip ko siya. Gustong i-congratulate ni Kara ang kanyang sarili sa galing niyang magpanggap. Bakit ba siya nagsisinungaling? Sana sinabi na lang niya ang totoo nang hindi niya sinusolo ang kanyang takot. Mula nang mangyari ang tagpong iyon, palagi nang kinakabahan si Kara. Nariyang tila ba may mga mata na palagi nakatitig sa kanya mula sa malayo. Minamatyagan siya at hinahanapan ng paraan para makuha. Hanggang sa mangyari na nga ang kanyang kinatatakutan. Isang araw, papauwi na siya mula sa universidad nang matanaw si Miss Castro na nakasunod sa kanya. Kabado si Kara dahil gabi na. Idagdag pang rush hour na noon kaya siksikan ang mga sasakyan sa kalsada. Hindi niya magawang iligaw ang babae. Halos patakbo na nga siya nang maisipang pwede siguro siyang dumaan sa eskinita para shortcut. Pero napagtanto niyang isa pala itong malaking pagkakamali. Ilang liko na lang sana at hahantong na siya sa kanyang apartment. Pero nakaabang na sa unahan si Miss Castro at matamang nakatitig sa kanya. Kinilabutan si Kara nang makita ang nakasisindak na anyo ng babae. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Nanahimik naman ako ah. Wala naman ako pinagsabihan ng lihim mo. Sigaw niya na mas ikinalapit nito sa kanya. Ganun na nga. Ang kagaya mo ang kailangan ko. Kaya sasama ka sa akin sa ayaw at gusto mo. Bago pa siya nakapiyok, nang hilakbot na si Kara nang maramdaman na nasa ere na sila. Sinaklot na siya ng babae. Dahil sa bilis ng pangyayari, ay hindi niya malang malaman kung papaano siya naiangat noon at mailipad. Nang lumingon siya sa may bitbit sa kanya, halos panawan siya ng ulirat. Kitang-kita niya ang nakakatakot na mukha ni Miss Castro. Maitim na balat at may mahabang mga kuko. Isang nakamamatay na tili ang pinakawalan niya na ikinairita naman ng aswang. Tumahimik ka nga dyan, bruha! Kung balak kitang patayin, dapat bumulagta ka na noong unang madiskubre mo ang lihim ko. Singhal ng propesora, kaya natahimik si Kara. Gayunpaman, hindi exemption ang pag-iyak niya. Mabilis na namalisbis ang kanyang mga luha sa mata. Bakit kailangan mo akong tangahin? Baka mag-alala sa akin si mama ko. Baka kung ano ang mangyari sa kanya. Tumahimik ka. Walang mangyayari sa nanay mo. Bantay sarado siya ng kapitbahay niyong aswang. Kilala mo naman siguro ang tinutukoy ko. Isa iyong malapit na kaanak ko, kaya wala kang dapat ipag-alala. Ilang kurap lang ang nagawa niya at humantong sila sa isang bahay na nasa gitna ng malawak na tubuhan. Tahimik roon at tanging kuliglig lamang ang maririnig. Anong ginagawa ko rito? Tsaka, anong lugar ito? Tanong niya naman. Nasa probinsya na tayo, parting Negros. Napamulagat si Kara sa kanyang narinig. Paanong nakarating sila sa lugar na iyon ng napakabilis? Tsaka naisip niya rin na kung papaano siya uuwi. Hindi na nga napigilan ang labis na takot ng dalaga. Naramdaman na lang niya na naihi na siya sa kanyang pantalon. At kitang-kita ito ni Miss Castro. Paano nangyaring narito na tayo? Nanghina siya bigla at nahimatay. Nang magising si Kara, nasa isang malambot na kama na siya.
Nangihinang bumangon ang dalaga na sapu ang kanyang ulo. Anong nangyari? Tanong niya pa. Bumukas naman ang pinto at iniluwa noon si Miss Castro. May dala itong tray na may lamang pagkain. Tinakpan kaagad ni Kara ang kanyang bibig. Prof, maawa ka na po. Pauwiin niyo na po ako sa amin. Baka po nag-aalala na sa akin ang nanay ko. Maawa naman po kayo. Pinaikot lang ni Miss Castro ang kanyang mga mata na para bang kahit kailan ay hindi nalaman ni Kara na siya ay isang aswang. Tumahimik ka nga. Alam mo, wala kang dapat problemahin sa mangyayari sa iyo sa bayan na ito. Protektado kita at protektado ka ng pamilya namin. Tungkol naman sa landlady mo, nakapagbigay na ako ng note na mawawala ka ng ilang araw. Binayaran ko na ng 2 buwan ang renta mo. Ang nanay mo naman, alam din niya na umalis ka at ako ang kasama mo. Wala akong pakialam sa iisipin ng mga kaklase mo. Mataray na wika ng propesora. Labis na nagtaka si Kara kung ano naman ang kailangan sa kanya ni Miss Castro. Hindi naman sila magkalahi. Wala siyang kakayahan na makipagsagupaan rito. Lalong wala naman siyang balak na ipaalam sa lahat ang tunay na katauhan nito. Kaya bakit siya tinangay ng babae? Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin, Prof? Maawa naman po kayo. Ayoko pong maging aswang. Gaga ka ba? Na ipapasa lang ang pagkaaswang kung mamamatay ka na o gusto mo talaga tumanggap ng pamana? Maging ang mga may dugong aswang ay kailangan pang maghintay ng takdang panahon para tumanggap ng bertud para maging ganap ang kanilang pagkaaswang. Paliwanag ni Miss Castro. Kung ganoon po, ano pong ginagawa ko rito? Bakit niyo ako tinangay? Takang tanong niya. Hinarap siya ni Miss Castro. Ikaw pala ang tagapagmana ng panggagamod ng iyong namayapang lolo. Bata ka pa lang nang ibigay niya sa iyo ang kakayahan na iyan at kailangan namin ng tulong mo. Ha? Ano pong klaseng tulong? Supilin ang mga aswang na pumapatay ng tao. Kami kasi ay hindi kami kumakain ng tao kagaya ng iniisip mo. Kontento na kami sa hayop. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ayaw huminto ng mga aswang na kumain ng tao. Pwede namang hayop na lang ang kainin. Pero ano pong kinalaman ko doon? Hindi naman po ako albularyo. Lalong wala naman po akong alam tungkol sa mga aswang. Iyon na nga, isa kang manggagamod kagaya ng lolo mo. Wika pa ni Miss Castro. Kailangan itong humingi ng lason na gawa niya mismo. Natawa si Kara. Prof, hindi po talaga ako tagapagmana ni lolo. Hindi din po ako marunong manggamod. Nagkakamali po kayo. Hindi po ako ang taong hinahanap nyo. Tanggi niya naman rito. Umiling si Miss Castro. Kung hindi ikaw ang kailangan namin, bakit suot mo ang mutya ng tawak? Yan ay isang pangontra na kahit anong lason at kamandag ay hindi ka tatablan. Kahit pa ipaligo at inumin mo ang laway ng aswang ay hindi ka masasaktan o mamamatay. Yan ang isa sa palatandaan na may kaalaman ka. Tumalikod si Kara kay Miss Castro. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang tungkol sa manggagamod at sa lason. Pero ayaw na niyang maalala ang mga bagay na iyon. Minsan na niyang ginamit ang kasamaan ng panggagamod sa mismong tatay niya. At hindi na niya balak na maulit pa iyon. Nasaktan man sila sa pag-iwan ng tatay niya sa kanya, nagsisisi pa din siya na ginawa niya ang pagganti rito para mabigyan lang ng hustisya ang kalungkutan at kasawian nilang mag-ina. Ngayon, ipapagamit na naman ng isang kailan lang niya nakilalang propesor ang kakayahan niya para pumatay na naman ng tao. Para sa kanya ay hindi na iyon pwede. Kumain ka muna, kailangan mo ng lakas.
Maipapakita ko sa iyo mamaya. Wika ni Miss Castro, kaya muli siyang lumingon sa babae. Hindi ko po magagawang kumain. Paano ako nakatitiyak na hindi niyo ako hahawaan ng pag-aswang? Wika niya. Sinamaan naman siya ng tingin ni Miss Castro. Alam mo, Iha, wala namang masama kung bigyan kita ng pagkain. Hindi porket inhalok kita, gagawin na kitang aswang. Ayoko magkaroon ng kakompetisyon sa ganda, talino at lakas. Mas masaya ako kung mananatili kang manggagamod, habang ako naman ay isang aswang. Puno ng pamimiloso po na wika ni Miss Castro. Napairap si Kara. Naturingang guro, pero kung makasagot, parang hindi nag-aral. Aniya, nakaabot pala ito sa pandinig ni Miss Castro. Kaya muli siya nitong pinandilatan ng mga mata. Aba, ang sama mo naman magsalita. Bakit, ikaw ba? Naturingang estudyante, pero chismosa. Ano bang naiisip mo at sinilip mo ako sa banyo? Sa tingin mo, nagsasarili ako kaya ako naroon? Sa pagkakataong ito, naumid ang dila ni Kara. Napahiya siya. Kasalanan niya naman ang lahat kung bakit siya ginagambala nito ngayon. Kaya naman, nagpapakumbabang napayuko na lang siya. Tungkol po doon, hihingi po sana ako ng pasensya, Miss Castro. Hindi ko naman po ginusto iyon. Nakuryoso lang talaga ako. Wika nito, kaya napangiti ang propesora. Naiintindihan kita. Akala mo lang bingi ako. Pero naririnig ko na pinag-uusapan ako ng mga tao sa universidad. Alam ko kung ano ang tingin nila sa akin. Pero hindi ako nagpapaapekto. Alam ko naman na walang katotohanan ang sinasabi nilang ako ay isang kriminal. Dahil yung mga kinakain kong laman loob, mga parte iyon ng kinatay na baboy. Minsan baka, iyon kasi ang marami dito. Wika ni Miss Castro. Kahit papaano, ngumiti naman si Kara. Alam niyang hindi ganoon kasama ang kanyang propesora. Kasi kung masama ito, dapat pinatay na siya agad. Sige, hahayaan mo na kita makapagpahinga at makapag-isip. Sana tulungan mo kami. Wala naman ako intensyon na ikakasama ng mga inosente. Gusto ko lang pigilan ang iilang kalahi ko na hindi na kumikilala ng mga tao. Oo nga pala, huwag mo na akong tawaging Miss Castro. Wala na tayo sa university. Mina ang pangalan ko. Iyon na lang ay tawag mo sa akin. Wika pa ng babae at iniwan na siya nito. Bumuntong hininga si Kara ng mapag-isa. Ang magiging sagot niya ay nakadepende sa kung anuman ang kailangan nitong ipakita sa kanya. Hindi kasi niya balak na gawing opsyon ang manlason ng mga nilalang na hindi naman talaga niya kilala o kabisado. Baka mamaya ay balikan sila. Mabuti na lang kahit tinangay siya ng kanyang propesora ay hindi naman ito kinuha ang mahalagang gamit niya, kagaya ng pera, cellphone at charger. Magagawa niyang tawagan ang kanyang mami Melba para ipaalam na ayos lang siya. Nagpasya si Kara na bumaba ng bahay. Malaki ngunit luma na ito na sa tansya niya ay itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Wala siyang napapansing kapitbahay maliban sa tindahang nasa may sangang daan. Nakikita niya ito dahil nasa gitnang party. Parang may tinda yatang load doon na. Makabili nga muna. Wika niya sa kanaglakad. Sinilip-silip niya ang kanyang phone. Mabuti na lang at may signal. Ibang-iba sa nababasa at napapanood niyang mga palabas tungkol sa mga aswang. Nakisyo nakatira ang mga ito sa lugar na walang kuryente at walang signal. Pero dito sa kinaroroonan niya, meron naman. Although parang masyado itong liblib, ibig sabihin, minsan lang daanan ng mga sasakyan. Malapad naman ang kalsada, pero hindi simentado.
Puro puno ng tubo ang nasa paligid. May mga poste at kumpleto sa street lights. Pabilhan nga po, aniya, at ilang sandali lang, lumabas naman ang tindera. Isang matabang babae na may babgat na buhok. Naka-duster at may hawak na pamaypay. Naka-eyeglasses at matalim ang titig nito sa kanya. Anong bibilhin mo? Mataray nitong wika na ikinalaki ng mga mata niya. Para siyang kinakaliskisan ng buhay ng ginang, kaya hindi siya kaagad nakapagsalita. Posible kayang aswang din ang babaeng ito. Pabili po ng load. Aniya, inabutan siya ng ginang ng ballpen at papel. Isulat mo dyan ang numero mo. Isama mo na ang network at kung magkano ang ipapaload mo. Masungit pa ding wika nito. Napalunok si Kara. Hindi siya komportable sa pakikipag-usap sa matanda. Para siyang humaharap sa husgado. Tahimik niyang isinulat ang kanyang number. Okay na sa kanya ang all-net surf, kaya inabot niya ang papel sa ginang. Habang nagtitipa ito, biglang lumingon ang matanda sa kanya. Anong ginagawa mo riyan sa bahay ni Mina? Aswang ka din ba? Bigla ay nakangisi nitong tanong. Napatingin siya sa ginang na tila ba nagtataka. May pagkatsismosa ka rin manang, no? Aniya at sinamaan ng tingin ang ginang. Tumawa ang matanda at minusuan ang bahay ni Miss Mina Castro. Mga aswang kasi ang nakatira riyan. Baka hindi mo alam o wala ka talagang pakialam. Sagot ng matanda. Huwag ka pong mag-alala manang. Bago ako nakarating dyan, nakausap po na ang may-ari ng bahay na iyan. Oo nga pala, ito po ang bayad ko. Dumating na ang load. Nakangisi niyang saad sa katinalikuran na ang matanda. Sa totoo lang, hindi niya gusto ang pakikitungo sa kanya ng matandang iyon. Para siyang masamang nilalang na kailangan isumpa base sa pagkakatingin nito sa kanya. Pagkapasok niya sa gate, kaagad niyang nakita si Mina. Kunot ang noo nito na nilapitan siya. Lumabas ka? Tanong pa nito. Naggibit balikat siya, saka nagsalita. Bumili ako ng load. Bakit? Bawal ba? Hindi ka dapat nakikipag-usap sa iba? Alam mo bang masyadong delikado sa labas? Hindi mo alam na maraming nilalang dyan na naghahanap ng makakain nila. Ang uri ng pagkain na gusto nila ay karne ng tao. Hindi lahat ng nakatira sa bayang ito ay kontento na sa laman loob at karne ng hayop. Paliwanag sa kanya ng babae na pamulagat si Kara. Ibig bang sabihin, yung matandang kausap ko doon sa tindahan, aswang din yun? Takang tanong niya. Tumango si Mina. Oo, aswang din iyon. At isa siya sa mga kaibigan ko. Yung sinasabi kong aswang na kauri ko. Hindi rin siya kumakain ng tao. Pero binibigyan niya ng babala lahat ng taong naliligaw sa bayang ito. Umaasa siya na aalis ang mga taong naliligaw at nang mailayo sa kapahamakan. Tumango-tango si Kara. Naiintindihan na niya kung bakit gano'n na lang ang tingin sa kanya ng ginang kanina. Inaalam pala nito kung aswang siya o tao lang na kagaya ng inaasahan nito. Nasaang bayan ba tayo? Tanong niya ulit. Alam niyang nakukulitan na ang propesora sa kanya. Kaso lang, hindi niya naman pwedeng hayaan na lang ito na magsalita ng magsalita. Tungkol sa kuno ay gagawin niyang misyon, pero hindi naman niya kabisado ang lugar. Pasensya ka na, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Alam mo kasi, paano ko gagampanan ang misyon ko kung hindi mo sasabihin sa akin kung nasaan lugar ako? Hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Alam niyang malihim si Mina, pero hindi nito dapat nililihim ang tungkol sa mahalagang bagay, kagaya ng pangalan ng bayan. Mas mabuti nang wala kang alam. Kapag nalaman mo ang totoo,
posibleng hanapin mo ang lugar na ito. Pero kahit anong gawin mong halughog, hindi mo ito basta-basta matatagpuan. Dahil kaming mga aswang lang ang pwedeng magdala sa inyo sa lugar na katulad nito. Basta, magpahinga ka na. Mamayang gabi, isasama kita sa lugar na gusto kong gawan mo ng misyon. Wika nito sa kanya. Walang nagawa si Kara, kundi ang sundan na lamang ng tingin ang babae. Alam niyang seryoso na ito sa sinasabi. Kapahamakan lang ang mangyayari sa kanila kung hindi niya ito tutulungan. Siguro, bibilisan niya na lang. Dinayal niya muna ang hawak na cellphone sa numero ng kanyang mami at hinintay itong mag-ring. Ilang sandali lang, nagsalita na ang kanyang mami sa kabilang linya. "Mami, si Kara po ito." Aniya. "Kara, anak, kumusta ka? Ano, okay ba ang medical mission nyo? Ang swerte mo ha. Ikaw talaga ang napili ng propesor mo na ituro sa Negros. I'm so proud of you, anak. Ipakita mo kay Miss Castro na wala siyang pagsisisihan. Gumamot ka ng marami dyan ha." Hindi makapaniwala si Kara sa narinig mula sa kanyang ina. Iyon pa talaga ang naisip ni Mina na dahilan kung bakit siya naroon ngayon sa lugar nila. Okay po mami. Huwag po kayong mag-alala. Ayos lang naman ako rito. I'll be back soon." "Mag-iingat kayo dyan anak ha." "I'll be back soon. Mag-iingat po kayo dyan palagi mami." Wika niya at pinatay na ang cellphone. Pumasok na siya sa bahay para kumprontahin ang kanyang propesora. Pero sinalubong siya nito ng seryosong tingin. "Sumama ka sa akin, may papakita ako sa iyo." Hindi akalain ni Kara na makapangyarihan din pala ang mga aswang. Kaya nilang magpalipat-lipat ng lugar sa mas mabilis na paraan. Kaya siguro natitake advantage ng iba at ginagamit ang kakayahan nila sa pambibiktima. Sa isang kisap mata lang niya ay nasa isang baryo na naman sila. Tabi-tabi ang mga kubo na gawa sa kawayan at kugon. Walang kuryente pero may mga gasera naman. May mangilan-ilang tao na ayon pa kay Mina, huwag daw niyang lalapitan. Siguradong magkakagulo ang mga ito kapag nalamang isa siyang normal na tao. "Anong ginagawa natin dito?" "Ito ang baryo ng mga aswang na kumakain ng tao. Kailangan silang mapigilan bago pa sila makapambiktima uli, Kara. Maniwala ka, ikaw lang talaga ang makakapigil sa kanila. Sa tulong ng lason na gagawin mo, pwede pa silang bumalik sa dati, sa pagiging tao, na noon pa man ay pinapangarap nila." Malungkot na wika ni Mina. Nagtaka si Kara. Paano naman makakapagpagaling ng pagkaaswang ang lason? Gayong tinawag na itong lason dahil nakakamatay. Pero sige, titignan ko ang magagawa ko, Mina. Hindi ko kasi alam kung saan ako makakahanap ng kamandag ng ahas. Alam mo na, hindi ko kabisado ang lugar na ito. Wika niya. Tumango na lamang ang babaeng si Mina. "Sasamahan naman kita. Huwag kang mag-alala. Oo nga pala, kailangan na nating umuwi. Malakas ang mga iyan kapag gabi, lalo na ngayon na bilog ang buwan." Sambit ni Mina. Tatalikod na nga sana sila nang mapansin ni Kara ang iilang tao na nakahilera sa mesa na sinasabi ni Mina na mga aswang. May pinagtutulungang katayin ang mga ito at pinagpuputol-putol ang katawan. Sa tingin niya, katawan ng isang buntis na babae. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang hayop na kinakain ng hilaw ng mga aswang ang kawawang bangkay. Pero maumbok pa din ang tiyan nito. Kailan lang nang magmakaawa sa akin ang babaeng yan na iligtas ko siya. O kung hindi man, kahit hayaan ko lang daw na isilang niya ang anak niya, tapos itakas ko. Pero hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob. Inunahan ako ng takot. Malalakas ang mga aswang na kumakain ng tao. Kumpara sa akin na laman loob lang ng hayop ang laman ng sikmura ko. Hindi ko sila kayang labanan.
Dahil sa narinig na paliwanag ni Mina, ay dahan-dahang napaiyak si Kara. Hindi niya matanggap na walang ginawa si Mina. Hinayaan nito na mamatay ang kawawang babae. As in, wala kang ginawa? Hinayaan mo lang siya? Nahihibang ka na ba? Wala ka bang pamilya? Hindi ka na konsensya doon? Naghihinanakit niyang singhal sa propesora kahit medyo pabulong. Nagsimula ng mamalisbis ang luha sa kanyang mga mata. Kung noong inunahan siya ng takot, ngayon ay walang pagsidlan ang galit na nararamdaman niya. Nasaktan siya sa mga isiniwalat sa kanya ni Mina. Wala man lang itong ginawa. Iyon ang pinakamasakit. Akala ko, propesora ka na mabuting tao. Bakit hinayaan mong kainin nila ang inosenteng tao? Galit na wika niya sa babae. Saglit na tumahimik si Mina. At ilang saglit pa ay bumuntong hininga na ito, saka sumagot. Dahil pamilya ko sila, Kara, hindi ko sila magawang labanan. Natatakot ako na kapag nakialam ako naman ang pakakainin nila ng karne ng tao. Ilang beses na nila akong ginapos para gawin ang bagay na iyon, pero nakakatakas lang ako. At hindi ko kayang maging kagaya nila, Kara. Intindihin mo naman sana ako. Ayoko maging katulad nila. Kaya hindi ako pwedeng basta-basta nalang makiharap sa kanila dahil siguradong matatalo ako. Wika ni Mina, naluhaan na rin ang mga mata. Hindi nakapagsalita si Kara. Alam niya ang pakiramdam ng walang magawa dahil sa naipit lang sa sitwasyon. Kailangan na niyang lakasan ang loob nang sa gayon magawa niya ng tama ang pinakikiusap nito sa kanya. Hayaan mo, dahil sa nakita ko, nakahanda na akong tulungan ka. Paano kapag nalason ko sila at namatay talaga? Baka naman magalit ka sa akin. Wika niya. Kung iyon lang naman ang paraan para matigil sila, tatanggapin ko na, Kara. Ang mahalaga, matigil na ang ginagawa nila. Hindi ko na sila masikmura. Wika naman ni Mina. Tumango kagad si Kara. Kung ganoon, sisimulan na natin ang paggawa ng lason bukas. Sisiguraduhin natin na hihinto sila sa kanilang mga gagawing pambibiktima. Wika pa niya. Kinaumagahan, nangalap na ng kamandag ng mababangis at nakakalasong hayop si Kara. Naging abala siya buong maghapon. Ang balak lang niya ay mangatilang muna ang mga aswang nakakain ng karne ng tao hanggang sa ayawan na ng mga ito ang nasabing karne. Umaasa siya na eepekto ito dahil ayaw niyang pumatay ng kahit anong buhay na nilalang. Kinaumagahan, nangalap ng mga makamandag na mababangis at nakakalasong hayop si Kara. Naging abala siya buong maghapon. Ang balak lang niya ay mangatilang muna ang mga aswang nakakain ng karne ng tao hanggang sa ayawan na nito ang nasabing mga karne. Umasa siyang eepekto ito dahil ayaw niyang pumatay ng kahit anong buhay na nilalang. Siguradong hindi iyon matatanggap ng kanyang konsensya. Nagpunta sila sa baryo kinagabihan. Pinagmasdan ang mga taga-baryo na nakaabang na naman sa paglabas ng kanilang pinuno na tatay pa mismo ni Mina. Nagkataong pinapunta ang lahat ng residente sa bulwagan, kaya nagkaroon sila ng pagkakataon para ibuhos ang nilikha niyang lason sa mga kaawa-awang bangkay na balak na naman nilang lantakan. Naku, patay na nga, pinapatay pa. Mga walang hiyang aswang talaga. Malungkot na bulong pa ni Kara. Papalis na sana sila nang biglang dumating ang isa sa pinagkakatiwalaan ng pinunong aswang. Saktong nahuli si Mina at Kara sa kanilang ginagawa. Hoy! Anong ginagawa niyo dyan? Singhal pa nito. Kara, takbo! Biglang sambit ni Mina at kumaripas na nga sila. Hindi na ininda ni Kara kung maraming sanga
at matatalas na damuhan ang sumabit sa kanyang balat. Ang mahalaga, makaalis sila sa lugar na iyon. Kaso lang, mukhang minamalas talaga sila. Sa muling paglingon ni Kara, may 4 pang aswang ang humahabol sa kanila. "Kailangan mo magtago. Ako muna ang haharap sa kanila," sigaw ni Mina. Tumango naman si Kara at kaagad na nagtungo sa isang malapad na punong kahoy. Nakita niyang hinarap ni Mina ang mga aswang at isa-isang binigwasan. Malakas na uri ng aswang si Mina. Natutumba ang mga aswang na inaatake niya. May maliksi din itong galawan. Nagagawang makipagtagisan ng kalmot at nakikipaggulungan pa sa lupa. Pinagsusugatan niya ang mukha ng mga aswang na kaharap niya. Gigil na gigil naman ang nasabing mga nilalang. Sinubukan siyang lingkisan ng kanilang mga buhok, pero hindi nagtagumpay ang isang aswang. "Isa kang traidor, Mina! Paano mo nagawang magdala ng estranghero sa ating bayan at itatakas mong muli?" Singhal lang isa sa mga aswang. Umiling si Mina. "Kaibigan ko ang babaeng tinutukoy nyo at wala kayong karapatan na saktan siya." Biglang nagulat si Kara nang makita niyang tumingala sa maliwanag na buwan si Mina. Nag-iba ang kulay ng mata nito, kasabay ng pag-iiba din ng kulay ng balat ng babae. Tinubuan ito ng makapal na balahibo at naging anyong aso ang mukha nito. "At talagang makikipaglaban ka pa sa amin?" Angil lang mga aswang. "Hindi ako papayag na saktan niyo si Kara." Wika nito, saka umatake na para bang nakahanda ng pumatay. Nakasaksi si Kara ng matinding sagupaan ng aswang laban sa kapwa aswang. Para siyang nanonood ng pelikula. Kay bibilis ng mga ito kumilos at yumayanig pa ang lupa tuwing merong babagsak sa kanila. "Wala ka talagang isip! Pipiliin mo ang mortal kaysa sa aming mga kadugo mo? Kaysa sa akin din na sarili mong kapatid? Mananagot ka sa lahat ng kalokohan mong ito!" Muling umariba ng kalmot ang aswang. Nasugatan nito si Mina na labis namang ikinatakot ni Kara. Mabilis niyang inusal ang orasyon mula sa hiwalay na laso na ginawa niya kaninang umaga. Wala na siyang pagpipilian. Kailangan niyang iligtas ang kanyang propesora. Gamit ang salitang Latin, binanggit niya ang mga orasyon ng palipad hangin. Dahan-dahan niyang inilapag ang lason sa kanyang palad at paulit-ulit na binabanggit ang mga kataga. Maya-maya pa, nakita niyang tila may buhay na ang likido na nasa kanyang kamay. Marahan niya itong hinipan. Kitang-kita niya nang ilipad ito ng hangin papalayo sa kanya. Papalapit naman sa aswang na kalaban ni Mina. Malapit ng madihado ang propesora, lalo na at nakakumbabaw na ang aswang na babae rito. Gayunpaman, malakas ang loob ni Kara na patuloy sa pag-usal ng mga kataga. Ilang sandali pa, nakita niyang pumasok na sa ilong, bibig, tenga at mata ng aswang ang lason. Bigla itong natigilan sa pag-atake. Nasapu ang dibdib at tumirik ang mga mata. Ilang segundo lang ang itinagal noon, kaagad nang nangisay ang aswang, hanggang sa bumula ang bibig at bumagsak. "Violeta!" sigaw ni Mina. Bumangon ang propesora at inalalayan ang kanyang kapatid. Kaso lang, lumaylay na talaga ang leeg nito. "Violeta! Gumising ka! Gising!" Angil ni Mina. Dahan-dahan ang bumalik ang kanyang itsura sa pagiging normal na tao. Kaagad na lumapit sa kanya si Kara nang makitang napapaatras ang mga aswang na kasama noong si Violeta. "Halika na, Mina. Baka mas dumami pa sila. Mahihirapan na tayong makatakas." Wika niya. Nakalupasay si Mina habang sapilitang pinapatayo ni Kara.
Wala namang magawa ang babae kundi ang sumama na lang sa estudyante niya. Tama naman ito. Mamamatay sila kapag hindi pa sila umalis kaagad. Umiiyak na siya na nag-iyak kay Kara papauwi. Muntik pa niyang ipahamak ang dalaga. Kung bakit ba kasi nahuli sila agad. Tapos nangyari pa ang bagay na iyon kay Violeta. Wala naman siyang ibang hangad kundi ang maging mabuting mamamayan ang kanyang pamilya. Kahit sila ay may lahing aswang. Sawa na siyang umastang hayop, kaya sila inaatake ng mga santigwar. Dahil kadalasang nabibiktima nila ay ang mga taong hindi talaga sinasadya na nakarating sa kanilang bayan. Sa halip na itaboy papalayo, naiimbitahan pa ng pamilya niya. Hindi para gawing bisita, kundi para gawing putahe na bubusog sa kanilang nagugutom na tiyan. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Wika ni Kara nang makarating sila sa bahay. Hindi mawala sa kanyang isipan ang nangyari sa kakahuyan. Bumula ang bibig ni Violeta at nangisay. Malamang nalason ito. Biglang hinarap ni Mina si Kara. Anong ginawa mo? Wika nito na ikinakurap ni Kara. Wala siyang mapagpipilian kundi ang sabihin sa babae ang totoo. Nilason ko ang kapatid mo. Ayaw na niyang magpapigil eh. Papatayin ka na niya, Mina. Ngayon mo pa ba siya ipagtatanggol? Hindi ka na nga niya kinikilala bilang kapatid. Bulyaw niya sa propesora. Nawala na ang pu at opo na dapat sana ay isinasama niya sa pakipag-usap sa babae. Tingin naman niya, hindi na nalayo sa kanya ang edad nito. Hindi ko alam na ganun katindi ang lason na taglay ng gamod mo, Kara. Masakit pala. Akala ko kaya ko silang tiisin na naninikip ang dibdib. Habang dahan-dahan mong nilalason, wika pa ng propesora. Kung naiba lang ang sitwasyon, hindi ko kailanman gagawin ang bagay na iyon, Mina. Alam mo naman kung bakit. Naaalala ko kasi ang tatay ko. Walang kaalam-alam na ako ang pumatay sa kanya. Naging kriminal ako sa mura kong edad. Akala ni Mami, hindi ko kailanman nasilayan ang tatay ko. Pero nakita ko siya sa mga litrato. High school na ako nang maghanap ako ng koneksyon hanggang sa matuntun ko siya. Sa kanya ko unang ginawad ang gamod na pamana sa akin ni Lolo. Pero nagsisi na ako, Mina. Hindi ko pa kontrolado ang kakayahan ko noon. Umiiyak na siya ng todo pagkatapos magsalita. Wala namang magawa si Mina kundi ang tumayo at aluin siya. Pasensya ka na, Kara. Nabigla lang ako. Hindi ko naman akalain na mangyayari ang lahat ng ito. Malungkot na wika ni Mina. Tumango si Kara at pinunasan ang luha. Kinuha niya sa bulsa ang maliit na botelya na may lamang kulay pulang likido. Iniabot niya ito kay Mina. Ano ito? Takang tanong pa ng babae. Bago ko pa man isinagawa ang gamot ng panlalason, ay may ibinukod na akong panlunas para sa mga malalason. Ikaw na ang bahala kung gusto mo siyang mapagaling. Tutal, isa siyang aswang. Hindi naman siya mamamatay kaagad. Iyon nga lang, magiging paralisado siya at hindi makakagalaw. Wika ni Kara. Tumango naman si Mina at nagpasalamat. Naginhawaan ito kahit papaano sa impormasyon na ibinigay sa kanya ng dalaga. Hindi naman pala talaga pabaya si Kara. Marunong itong gumawa ng lunas sa lahat ng klase ng lason na balak nitong ilabas. Magpahinga ka na muna. Hindi ko maipapangakong magkakaroon tayo ng matiwasay na gabi. Lalo na at inatake natin ang kuta ng aking ama. Wika ni Mina. Tumango naman si Kara. Simula pa sa kanyang pagkabata, hindi pa sila nakakita ng mami niya ng aswang. Ngayon lang. Dati kasi, mapag-usapan lang nila ang aswang ay nanginginig na siya sa takot. Kaso, kakaiba na ang sitwasyon ngayon. Kailangan niya nang maging matapang. Wala man siyang kaalaman
para protektahan ang kanyang sarili. Kaya niya namang manggamot. Kaso lang, hindi sa lahat ng panahon ay pupwede niya itong gamitin. Kailangan din niyang matutong lumaban ng pisikal bago pa man niya masabi ang naiisip kay Mina. Pumasok sa kwarto niya ang matandang tindera doon sa may crossing. May dala itong mga kagamitan na ayon pa sa ginang, magagamit nila sa pakikipaglaban sa mga aswang. Mina, maghanda ka. Naaamoy ko na sila. Mukhang pinasiklab mo ang digmaan laban sa kapwa nating mga aswang. Wika nito sabay sulyap kay Kara. Kung ako ang pinagbibintangan niyo, Manang, nagkakamali ka. Hindi kami ang nagpasimuno ng gulo. Sa halip, sila itong naunang nanakit sa amin. Ipinagtanggol lang namin ang aming sarili. Rason niya, ngunit humalakhak ang matanda. Kahit na, hindi nangangailangan ng rason ang aswang kapag ninais nilang gumanti. Nakahanda sila sa patayan at wala silang sinasanto. Anong gusto mong gawin ko? Magpalamon sa mga kalahi nyo? Hindi pa po ako nasisiraan ng bait. Sagot pa ni Kara na mas ikinahalakhak ng ginang. Nakakatuwa ka, iha. Ngayon lang ako ulit nakaharap ng taong kasing tapang ng ina ni Mina. At ikaw pa talaga. Wika nito na nagtaka siya. Nanay ni Mina? Sino? Isa iyong anak ng albularyo. Matapang na kinalaban ang sarili niyang asawa para mailigtas ang mga inosenteng tao. Alam mo bang nagbuhay siya ng buhay para kina Mina at Violeta? Kaso lang, nagpalamon si Violeta at nabulagan dahil sa galit. Kumampi siya sa kanilang ama at pumatay ng maraming tao. Samantala si Mina naman ay nanatili sa ibaba lamang. Naghanap ng mga taong makakatulong sa kanya para matalo ang sarili niyang pamilya. Malungkot na pahayag ng ginang. Estanilla, itigil mo na yung pagkikwento mo. Wala akong balak na maging santo. Maangas na wika pa ni Mina. Ayaw niyang pinag-uusapan ng ibang tao ang kanyang nakaraan. Hindi na din naman babalik ang kanyang ina. Pinatay na ito ng mga aswang. Itinaas ni Aling Nila ang kanyang dalawang kamay. Tanda ng pagsuko. Oh, hindi na ako magsasalita. Pero sana naman, hayaan mo akong bigyan si Kara ng pangontra laban sa pamilya mo. Narinig mo naman siguro ang sinabi ko, di ba? Paparating na ang tatay mo. Wika niya, kaya natatarantang isinara nila ang lahat ng bintana at pinto, pati lahat ng siwang na kaya nitong malusutan. Mina, kinakabahan ako. Wika ni Kara. Nginitian siya ni Mina. Huwag kang matakot, nandito lang naman ako. Hindi kita pababayaan. Wika pa nito. Tumango na lamang si Kara at napatingin kay Aling Nila nang iabot nito sa kanya ang isang baril. Binditado ang mga balang nakakarga dyan, pati na ang mga reserba. Gawa sa tanso. Huwag ka lang magkakamaling patamaan kami ha, baka kami ang masunog. Babala ng matanda. Huwag ka po mag-alala, marunong akong gumamit ng baril. Wika naman niya, kaya natuwa kahit papaano sina Mina at Aling Nila. Hindi pa man ganap ang kasiyahan nila, nakarinig na sila ng ingay sa labas. May mga nagkakalmutan at nag-aangilan. Maya-maya pa, narinig nilang nagsalita ang ama ni Mina. Mina! Anak! Ano na? Lumabas ka na dyan! Paralisado na ngayon ang kapatid mo! Ano bang ginawa mo roon? Wika nito sa kanya. Napahinga ng malalim si Kara. Siya naman talaga ang may kasalanan doon. Pero hindi siya mangingiming bigyan ng bagong pagapang na lason ang ama ni Mina kapag kumilos ito para umatake sa kanila. Dapat lang sa kanya yun, ama. Hindi siya nakinig sa akin. Ilang beses niya ako sinaktan. Ayoko naman talagang lumaban. Wika ni Mina, sabay tiningnan pa ang mga kalmot niya sa katawan. Kaunti na lang ang makikitang sugat dahil dahan-dahan naman itong naghihilom. Hay nako! Ewan ko sa inyo magkapatid. Pareho kayong mga wild.
Parehas kayong ayaw makinig. Panay naman ang talak ni Aling Nila na kung ano-ano ang sinasabi. Magtigil ka nga sa kangangawa mo. Tiyahin lang kita. Wala kang karapatang punahin ako sa mga desisyon ko. Alam mo naman siguro kung sino ang masama rito. Muli niyang bulyaw. Walang nagawa si Kara kundi ang mapamulagan sa mga narinig. Nakakatuwa namang isipin, magtiyahin pala sina Aling Nila at si Mina. Paanong wala itong sinabi sa kanya? Dahil sa nagtataka niyang mga tingin, ay nagpa siya ang dalawa na magpaliwanag sa kanya. Alam mo kasi, Ining, dito sa amin, karamihan sa mga magkakamag-anak ay hindi na talaga nagtuturingan. Siyempre, maliban na lang sa aming dalawa. Pero yung tatay ni Mina, sina Violeta at iba pa naming kaanak, hindi kami tinuturing na kadugo o kahit ang isa't isa. Kapag may nagkakasakit nga, hinihiram lang pero kinakatay. Parang minamadali pa ang kamatayan. O di ba? Nakakatuwa. Sarili mong kamag-anak ang kakain sa'yo. Wika pa ni Aling Nila na nagpakilabot kay Kara. Sa bagay, nakarinig na siya ng ganoong kwento mula sa kanyang mami Melba. Karamihan ng aswang ay nagpapakiramdaman lang. Kapag may nagkakasakit, dadalawin nila tapos dadalhin din sa kanilang mga bahay at kakatayin ito at wala nang ibang nakakaalam kung ano ang nangyari doon sa nagkasakit. Kung papaano sila nilantakan ng buhay. Kadiri naman, parang wala kayong pinagsamahan na magkakamag-anak ah. Bawat isa nagtatrayduran. Komento niya pa. Malutong na halakhak naman ang pinakawalan ni Aling Nila. Kaya nga tinawag na aswang, di ba? Kasi ganun ang ginagawa nila. At kaya nga sana nandito ka para tulungan kami. Ikaw lang naman ang manggagamod na kilala namin. Bata ka pa lang, sinusubaybayan ka na ng kapitbahay mo. Kaya alam namin ang lahat ng kilos mo. Muling wika nito, kaya walang nagawa si Kara kundi ang magkibit balikat na lamang. Magsasalita pa nga sana siya. Kaso lang, nakarinig na sila muli ng mga pagkaluskos. Sa pagkakataong ito, mukhang nasa bubungan na ang mga nilalang. Ano, Mina? Magtatago ka na lang ba dyan? Harapin mo ako! Baka gusto mong ibigay na lang sa amin ang kaibigan mo nang makabawi ka naman sa ilang taong pagkukulang mo sa amin. Ayaw mo na nga kumain ng tao, ayaw mo pang magbigay ng regalo. Singhal nito, kaya hindi na nakatiis si Kara. Ikinasa niya na ang baril na hawak at itinapat kung saan naroon ang ama ni Mina. Pasensya na, kapag ako patuloy niyang hinangad, pakabarilin ko na talaga siya. Banta pa ni Kara sa propesora. Tumigil ka na, Itay. Kasalanan ni Violeta kung bakit siya nagkaganon. Inatake niya ako. Ano, ganyan na lang ba kayo kahayok sa pagkain? Pati ako na kadugo niyo? Gusto niyo nang lantakan kahit wala akong sakit? Wika ni Mina, pero lalo lang naging mabangis ang lalaki. Huwag mo nang hintayin pumasok ako dyan at hihimayin ko pa ang bawat laman mo hanggang sa tuluyan ka naming maihapunan. Lumabas ka at makipaglaban sa akin. Wika nito na binaliwala pa din ni Mina. Sa isang iglap, pinagbubutas na ng kanyang mga kaanak ang bubong ng bahay nila. Nagsipasok na ang mga aswang at inatake sila. Tila sinaniba ng tapang si Kara at pinagbabaril ang bawat aswang na nagbabalak lumapit sa kanya. Wala siyang binigyan ng pagkakataon. Gayon din naman sina Mina at Aling Nila. May mga pinagbabalya sila, kinakalmot at ibinabalibag. Habang ginagawa iyon, nagbago ang anyo nila bilang mga gabunan. Kaya naman, mas lalong ginanahan ang pinunong aswang para saktan sila. Talagang nagiging suwail na kayo ngayon! Papatayin ko kayo! Galit na wika ng pinunong aswang nang makita niyang nagagawang saktan ng kanyang anak
ang kapatid at mga kalahi nila para ipagtanggol lang ang isang babae. Ang ginawa niya, nagpalit na rin siya ng anyo at naging isang malaking aso. Umangil siya ng umangil sa kadinambahan si Aling Nila. "Kuya, pati ba naman ako? Papatulan mo? Talagang halimaw ka nga!" Singhal naman ni Aling Nila, kaya walang nagawa ang pinuno nang malakas siyang sinipa nito papalayo. Bumalya siya sa dingding na ikinasira nito. Dumiretso sila sa ibabang parte ng bahay. Nag-angila naman ang mga aswang na nakaabang doon. Si Mina naman ay kinalaban ang dati niyang kaibigan na ngayon ay kumampi na kay Violeta. Nagtagisan sila ng lakas at nagpalitan ng kalmot. Kung sino ang mapupuruhan, siya ang masinusugatan. Sa pagkakataong ito, sugatan na rin si Mina. Nanghihina at mukhang wala nang ilalaban pa. Napilitan si Kara na damputin ang itak at pinagtataga ang ilang mga aswang. May umatungal at napaigi. Pero sa dami nila na halos isang buong baryo na yata, alam ni Kara na hindi niya sila kakayanin. Idagdag pang tinamaan na rin siya ng pagkahilo dahil sa mga natamo niyang kalmot. "Ano? Masakit ba?" Asar ng kanyang kalabang aswang. Sinamaan niya ito ng tingin at binigwasan na ikinatalsik pa ng isang pangil nito. "Ano? Masakit ba?" Panggagaya niya rin rito. Nanlilisik ang mga mata ng aswang. Hindi nagustuhan ang kanyang pinagsasabi. Pinahaba ng nilalang ang kanyang buhok at pilit nililingkisan si Kara. Sa kasamaang palad, nagawa siyang maipulupot sa buhok. Kaya naman, ganoon na lang ang kanyang pagkasindak. Napatingin siya sa paligid, umaasang makakahingi ng tulong, pero nanghihina na si Mina. Si Aling Nila naman ay ganoon din, kaya sinubukan niya umusal ng orasyon. Sa pagkakataong iyon, ibang klaseng orasyon ang kanyang ginawa. Ito ay lason para sa sarili niyang katawan. Nakita niya ang mga nilikhang likido na lason na dahan-dahan ang bumabalot sa kanyang buong katawan. Hindi naman siya maaapektuhan nito dahil may suot nga siyang mutya, ang mutya ng tawak. Bigay din iyon ng kanyang lolo. Ayon dito, ang mutya ng tawak ay nagmula sa pangangalaga ng mga ahas. Ipinagkaloob sa kanya bilang isang manggagamot. Sinasabing hindi tatabla ng lason o kahit anong kamandag ang sino mang nangangalaga nito. Ipinikit niya ang mga mata habang panay ang usal. Nagkakagulo naman ang mga aswang nang sabihin ng kanilang pinuno na dalhin na silang lahat sa kuta. Naramdaman ni Kara ang pag-angat ng katawan niya sa lupa, kasama na sina Mina at Aling Nila. Sila ang mas may malalaking damage sa pakikipaglaban na iyon. Paano ay bugbog sarado ang dalawa. "Bitiwan niyo nga kami. Talo na nga kami, hindi ba? Bakit niyo ba kami isasama? Saan man kayo magpunta? Talaga bang sinusubok niyo ang pasensya ko?" Nanghihina niyang wika na ikinahalakhak ng mga aswang. "Alam mo, Iha, sa kuta ka na namin magpaliwanag. Habang tinatanggal namin iyang mga laman loob mo." Ganting wika sa kanya nang may bitbit sa kanya na aswang. Dumating sila sa kuta ng mga aswang at pinagapos ng pinuno. Unang pinuntahan ng mga ito ay si Aling Nila, saka pinagtulungang bugbugin. Pumipigla si Kara sa kanyang kinaroroonan. Sinusubukang magmakaawa, ngunit bingi ang mga aswang sa kanyang pakiusap. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak na lamang at umisip ng paraan para makatakas. Lupaypay na si Aling Nila nang lubayan ng mga aswang. Awang-awa siya sa matanda. Kahit na ba aswang ito, hindi naman sanay na pumatay ng tao si Aling Nila. Hindi nila dapat sinasaktan ang ginang dahil tama naman ang ipinaglalaban nito.
Hindi kagaya ng kapatid niyang pinuno ngaraw ng mga gabunan, pero makitid naman ang pag-iisip. Sunod nilang sinaktan ay si Mina. Sa bawat hampas ay halos mapaluha si Kara. Bawat tama ng pamalo sa katawan ni Mina ay napapasuka ito ng dugo. Pero nakakamangha ang ipinapakita nitong katapangan. Hindi malang nagmamakaawa si Mina sa harapan ng kanyang ama. Talagang hindi ka marunong humingi ng tawad sa kalapastanganan mo! Tignan mo ang iyong kapatid! Tila isa ng lantang gulay! Asik ng pinuno. Pagkat na tumawa si Mina sa kabila ng nararamdamang sakit. Bakit galit na galit ka, ama? Tama lang naman sa kanya iyan. Hindi niya ako kinikilala. Bakit ko pa siya hayaang mabuhay? Mga halimaw na kayo. Ni wala kayong karapatang tawaging pamilya. Isang malakas na hampas ang iginawad ng pinunong aswang sa anak nito. Halos tumulig ito sa buong pagkatao ni Mina, ngunit tiniis niya ang sakit. Ang pinaka-concern niya ngayon ay ang kaligtasan ni Kara. Wala kang utang na loob! Pagkatapos kitang buhayin, ipinagpalit mo kami sa taong iyan! Huwika nito sabay duro sa kanya. Dahil sa pinaghalong sakit at galit, kinutya ni Kara ang pinuno ng mga aswang. Tama naman po ang pinaglalaban ng anak mo, sir. Ikaw nga ang masyadong atribida. Ano na naman ang sasabihin mo? Kunway paniniwala nyo? Ano ka, rebelde? Tumigil ka, oy. Walang maniniwala sa'yo. Huwika niya na ikinahalakhak ng aswang. Humakbang ito papalapit sa kanya at hinaplos ang kanyang buho. Ah! Matapang ka, iha! Gusto kitang gawing asawa! Pues, hindi tayo bagay. Gurang ka na, no? Mahiya ka naman sa balat mo. Humanap ka ng kasing edad mo. Tumulo bigla ang laway ng pinunong aswang at pinalabas ang kanyang dila. Dinila-dilaan ang parting liig ni Kara na ikinasindak naman ang huli. Akala niya katapusan na niya, pero naalala ng dalaga na may mga orasyon siyang pinakawalan para maggaya kay Violeta ang pinunong aswang. Parang bigla ko napagod ah. Kayo na muna ang bahala dito. Wika ng pinuno. Binalingan ang kanyang matatapat na tauhan at sinabing bantayan na muna ng maigi ang mga bihag at magpapahinga lang daw siya saglit. Tila bigla siyang nakaramdam ng sama ng katawan. Napangisi si Kara. Umepekto na ang inilagay niyang orasyon sa kanyang katawan. Alam niyang ilang sandali lang, ang sino man na nais kumurot o humawak sa kanya ay tunay na malalason. Pagkaalis nga ng pinuno, nagsikumpulan ang mga aswang. Bata, matanda, babae at lalaki. Takam na takam ang mga ito habang nakatitig sa kanya. Isang ideya ang naisip niya. Alam niyo ba, sakim at ganid niyang pinuno niyo. Ginapos-gapos niya ako rito at pinabantayan sa inyo. Pero siya lang naman ang makikinabang sa akin. Kawawa naman kayo. Aniya, kaya nagkatinginan ang mga aswang. Kara, anong ginagawa mo? Angil naman ni Mina. Hinarap niya ang bugbog saradong babae at tinawanan. Heto, naghahanap ng paraan para makatakas. Wika niya, pero abala na sa paghaplos sa kanyang hita at iba't ibang parte ng katawan ang lahat ng aswang na naroon. Napapaigtad tuloy si Kara. Teka lang, nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Aniya at pakiusap sa mga naroon. Nakita niya ang isa sa mga binatang aswang na seryoso ang pagkakatitig sa kanya. Pinakiusapan niya itong tanggalin ang gapos. Sa labis na pagkagulat ni Aling Nila at Mina, tinanggal nga ng lalaking aswang ang gapos. Dahil sa pinakawalan mo ako, maliligtas ka sa kamatayan. Sa isang iglap, kanya-kanya sa pagtirik ang mga mata ng lahat ng aswang na naroon na kasamang nagkumpulan at humawak sa kanya.
Isa-isang nangisay at bumula ang bibig ng mga aswang na naroon, saka bumagsak. Hintakot tuloy na napatingin sa kanya ang lalaki. "Anong ginawa mo sa kanila?" tanong ng lalaking aswang. "Nilason ko." "Ikaw, makakaligtas ka kung tatanggalan mo na rin ng gapos ang mga kasama ko at hahayaan mo kami makaalis dito na walang ingay." Wika niya. Nanginginig na sinunod ng aswang ang kanyang mga sinabi. Nararamdaman pa naman ito na may lason na rin sa kanyang katawan, pero pinipigilan lang ni Kara ang pagkalat. Matalas din naman ang pang-amoy ng aswang na iyon, kaya kahit papaano alam niya ang tungkol sa gumagapang na lason. Pagkatanggal ng gapos, hindi na pinansin ng aswang ang tatlo. Nagkunyari siyang walang nakita at tumakas na sa lugar na iyon. Alam naman niya na pagbalik ng pinuno, siya ang mananagot dahil siya lang ang naiwang buhay. Karamihan pa naman sa mga kasamahan nilang nagbabantay ay nakabulagta na at nalason sa kamandag na dala ni Kara. Samantala, mabilis na nagsitakbuhan ang tatlo papabalik sa kagubatan. Wala na silang panahon pang huminto, kaya naman kaagad silang nakalayo. Pagdating sa isang sapa, tumawid pa ang tatlo at may natanaw silang kuweba. "Doon, pwede tayo pansamantalang magtago dyan," wika ni Kara. Malapit nang magliwanag at baka mapano ang dalawa niyang kasama. Unti-unti na din namang nagbago ang anyo ng mga ito pababalik sa normal na tao. "Hayaan mo muna kami na gamutin ang aming mga sarili, iha," wika ni Aling Nila. Nagulat at naasiwa si Kara nang makitang naghubad ng kanilang mga damit ang dalawa. Ilang sandali lang, nakita niyang inilabas ng mga ito ang kanilang mahabang dila at nagkanya-kanya sa pagdila sa kanilang mga natamong sugat. Ni hindi kumurap si Kara ng mga sandaling iyon. Kitang-kita niya kung papaano naghilom ng mabilis ang mga sugat sa katawan ng magtiya. Parang hindi malang dinaanan ng malaking kalmot at latay. Manghang-mangha si Kara. Saka lang siya hinarap ng dalawa nang makapagdamit na ang mga ito. "Kailangan pa namin ng lason mo, Kara. Gumawa ka noon. Nakapagdesisyon na kami ni Estanilla. Natapusin na lang ang lahat. Tutal, hindi na nila kami kinikilala. Ano pang silbi ng pagkilala din namin sa kanila bilang kaanak? Masyado na silang hayok sa laman at karne ng tao. Maging kami, nakadugo mismo ng aking ama, ay gusto niya na ring lantakan." May hinanakit na wika ni Mina. Tumango si Kara. Hindi siya aangal sa sinasabi ng dalawa. Talaga namang halang na ang kaluluwa ng ama ni Mina. "Sige, gagawa ako ng gamod na hindi nila kayang bigyan ng lunas." Naging abala nga si Kara ng mga sumunod na oras. Kinalap niya lahat ng hayop na may kamandag at lason. Ito ang hinaluan niya ng orasyon at isinilid sa botelya. Dinasalan niya ng natatanging ritual at pinatakan ng itim na kandila. Maingat niyang binitbit ang nasabing bagay at ipinakita kay Mina. "Ito ang magsisilbing armas natin laban sa kanila." Wika niya. Nagkasundo sila na babalik sa kuta ng mga aswang. Hindi na sila makikipaglaban, pero gagawin na nila ang lahat para magtagumpay. Kailangan lang nila ng maayos na plano. "Kailangan natin lumibot sa likurang bahagi ng kuta nila. Alam mo ba kung saan iyon banda?" tanong ni Kara kay Mina. Tumango ang babae at nagpatiuna na sa paglalakad. Sa likuran ng kabahayan sila nagpunta, kung saan daw kadalasang tinatago ang mga biktima ng aswang. "Dito sa bandang ito itinatago ang mga biktima bago katayin. Madalas nandito ang ama ko dahil namimili muna siya ng magandang babae na gagawin niyang palahian." Imporma ni Mina. Naikuyong ni Kara ang kanyang kamao. Napakawalang hiya nga naman talaga ng aswang na ama ni Mina. Talagang deserve nitong mabura na sa mundo. "Kung ganon,
Punta na tayo sa bulwagan. Pero wag kayo magpapakita. Tahimik natin gagawin ang panlalason sa buong baryo. Aniya na ikinatango ng dalawa. Nagkubli nga sila sa pagitan ng halamanan at kabahayan. Walang ingay silang nagmatsyag hanggang sa simulan na ni Kara ang pag-usal ng palipad hangin. Kadalagay niya ng lason sa kanyang palad, hinihipan niya ito sa punteriya niyang aswang. Nakikita ni Mina at ni Aling Nila na unti-unting nangingisay ang mga aswang at namamatay. Patuloy lamang si Kara sa ginagawa hanggang sa kaunti na lang ang naiwan. Mukhang kailangan na nating tipirin ang gamod. Kaya niyo pa bang labanan ang mga natitirang aswang? Tanong ni Kara sa dalawa. Nagsitanguan ang magtiya at kaagad nang kumilos. Muli nilang inatake ang kuta at nagkaroon na naman ng bakbakan. Galit na inararo ni Mina ng bugbog ang lahat ng aswang na haharang sa kanyang daraanan. Wala siyang pinapatawad, matanda man, lalaki o babae. Basta't alam niyang nabulag na sa paglantak ng karne ng tao ay kanyang sinasaktan. Masasama kayong mga aswang, hindi na kayo naawa sa biktima niyo. Ngayon, pagbabayaran niyo na ang kasamaan niyo. Sigaw ni Kara at hinarangan naman siya ng aswang na pinuno. Mukhang ayos na ito, pero hindi na niya bibigyan ng pagkakataon na makagalaw pa. Habang naglalakad papalapit sa kanya ang pinunong aswang, ay palihim na niyang inusal ang orasyon ng panggagamot. Sa pagkakataong iyon, ang pinakamabangis na lasong nilikha niya ang ibibigay niya sa pinuno. Palihim na itong nakapalibot sa aswang. Oras na saktan siya nito, gagapang na ang lason sa aswang at magdurusa ng masakit na kamatayan. Napasigaw si Kara nang bigla siyang sinakal ng pinunong aswang. Itinaas siya sa ere kaya nagkakawag siya. Hindi siya makapagsalita kaya gamit ang kamay ikinumpas niya ito at inutusan ang lason na kumilos na. Kitang-kita niya ang mga berdeng likido na sabik na gumapang sa katawan ng pinunong aswang. Wala itong sinayang na oras. Kaagad nagsipasok sa kaliit-liitang butas na meron sa katawan ng pinunong aswang. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at nagkalat na ng lagim sa buong katawan nito. Kaya nang maramdaman ng pinuno ang biglaang pag-iiba ng kanyang pakiramdam, alam na niya kaagad na may nangyayaring hindi maganda sa kanya. Tumirik ang mga mata ng pinunong aswang at nangisay, ni hindi na bumula ang bibig. Basta na lang bumagsak ang aswang sa lupa. Dilat ang mga mata at nanginginig na parang nakuryente. Nang ibalingan nito pagilid ang ulo, ay lumabas ang mabubulang laway sa bibig, kasabay ng pangingitim ng labi at paglalabasan ng malalaking ugat sa kanyang balat. Namatay kaagad ang pinuno ng mga aswang nang wala man lang nabibitawang salita. Kaagad na nasindak ang mga natitirang aswang. Tuluyan ang nagapi ni Kara ang mga masasamang nilalang. Masakit man para kay Mina, kailangan niyang tanggapin na hindi pwedeng mabuhay pa ang kanyang ama. Napakarami na nitong pinatay at mas marami pang papatayin kapag nakaligtas ito. Halos lahat ng anang bayan na nakapalibot sa baryo nila ay nabiktima nito. Marami ang nawalan at nakatikim ng lagim. Ang nalalabing araw ng mga taga-bayan na nagsisilbing liwanag sana ay tila naging kasing dilim ng gabi. Patawarin mo ako sa nagawa ko, Mina. Kailangan ko na kasing magsagawa ng desisyon. Bulag na sa kasakiman ang tatay mo. Hindi na siya kailanman magbabago. Alam mo naman na ang pamilya ay may pagpapahalaga dapat sa bawat isa. Pero sa ginawa niya, tila nagbago na ang lahat. Pati kayo o ikaw, puntirya na niya. Wika ni Kara. Nakakaintindi namang tumango si Mina. Alam naman niya ang mga bagay na iyon at wala siyang magagawa, kundi ang tanggapin ang nangyari, gaano man ito kasakit. Naiayos na rin naman nila ang mga nagulo. Kahit papaano,
Ang mga taga-baryong hindi nahawaan ng aswang ay nagsibalikan sa kanilang mga bahay. Ang mistulang ghost town ay nanumbalik ang pagiging matiwasay at maayos. Laking pasasalamat ng lahat kay Kara. Lahat naman kami ay nagkakaisa talaga dito, Iha. Hindi ko lang maiwasang magtaka kung bakit nagawa ng ama ni Mina ang mambiktima ng mga inosenteng tao. Alam naman niya na dati kaming nagsasamang naninirahan dito. Tao man o aswang, hindi kami nagkakasakitan. Pero binago niya ang pananaw na iyon. Lalo na noong mamatay ang kanyang asawa, na ina ni Mina at Violeta. Akala nila, pinabayaan sila ng kanilang mga kalahi. Wika ng isa sa mga nakilala niyang residente. Napahinga ng malalim si Kara. Alam naman niya na may mga bagay talaga na kailangan mangyari para maisaayos ang lahat ng kaguluhan. May mawawala, pero may babalik. Minsan naman may darating, walang nakakaalam. Ang mahalaga, tanggapin ang pagkakamali at magpatawaran ang lahat ng nagkasala sa isa't isa. Salamat sa iyo, Kara. Alam kong labag sa kalooban mo ang tulungan ako, pero ginawa mo pa rin. Kaya maraming salamat. Saad ni Mina. Ginagap ni Kara ang kamay ng kanyang propesora. Siya man ay nahihiya sa kanyang iniasta. Hinusgahan niya ang babae at napagkamalang masama. Halos lahat pa nga ng masasamang salita ay sinabi niya rito. Pero nanatiling mapagpakumbaba ang babae. Ito ang pinakamagandang halimbawa ng isang tao na kahit may kakaiba sa kanyang sarili, ay pilit na nagbabago. Kalimutan mo na yun, Mina. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Ako man ay may kasalanan din sa iyo at sana mapatawad mo ako. Hindi ko din ginusto ang nangyari sa simula pa lang. Nabigla lang ako. Pinangunahan ako ng takot. Pero hindi ko naman sinasadya talaga ang mga nasabi ko. Natawa na si Mina. Ano ka ba? Ayos lang yun. Ikaw nga ang pinakamalakas kong estudyante, di ba? Hayaan mo po, Miss Mina Castro. Ligtas po ang lihim mo sa akin. Gayon din naman ang lihim mo. Estudyante ko manggagamod. Alam kong ginagawa mo lang ang mga bagay na sa tingin mo ay tama. Sagot niya rito. Ibig po ba sabihin yan? Magiging malaki ang grades ko sa subject mo? Ginawan kaya kita ng special project dito, di ba? Sus, sige, pag-iisipan ko. Basta wala kang sasabihin na kahit ano, ha? Nakangising wika nito. Muli silang nagyakapan habang natutuwang nakatingin sa kanila si Aling Nila. Naluluha din ang mga mata ng ginang. Katabi nito ang paralisadong si Violeta na hanggang ngayon ay pinag-iisipan pa ni Mina kung ibabalik niya ba sa dati o hahayaan mo nang ganoon para magbago. Nang makauwi si Kara sa kanila, wala siyang kahit anong sinabi sa kanyang mami Melba. Basta alam niyang mas maluwag na niyang matatanggap ang tinatago niyang pagkatao nang walang sino man ang huhusga sa kanya. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.